Magandang umaga po mga kapatid. Wala po si Brother Lord ngayon, nasa, alam po, Quezon City. So, na-invite siya doon. So, ako yung magbibigay ng Bible study at mensahe sa umagang ito. So, yung pong schedule natin, si Brother Matthew yung song leader, opening prayer si Brother Lito, Brother Joshua yung scripture reading, Lord's Supper, Brother Mac, ako po yung collection, tapos closing prayers ni Brother Richard. So, bagamat wala pa yung mga ibang kapatid natin, tayo po yung mag-start na sa ating paglilingkod sa Diyos. So, actually, yung pong Bible study natin, humingi na lang kay Brother Lord D ng kopya dahil sa to, napansin ko na habang tumatanda ka, nag-deteriorate yung memory, yung stamina. So kaya talaga yung mga preacher natin is sila, full-time sila at nag-start sila ng bata, kaya titingnan natin talagang bihasa sila. Pag nag-start po tayo ng ganitong edad, medyo napansin ko talaga mahirap. So hopefully makapaglingkod tayo sa Diyos kahit paano at may matutunan tayo. So ito po yung the narrow way na Bible study natin for today. So alam po natin na pag sinabi natin narrow is makitid o medyo minsan maliit. So pag inalintulad natin yun sa halimbawa sa tubo ng tubig. So pagka malaki yung opening, so mas madami yung magpo-flow. Pag mas maliit, mas konti yung magpo-flow na tubig. So, ibig sabihin, magkakaroon ng restriction dun sa mas maliit, magkakaroon ng constraint versus dun sa malaki. So, ang outcome niyan, mas madami yung sa malaki na makakapuno ng mga lalagyanan at mas kaunti yung dun sa mas maliit na lalagyanan. So, so, pag sinasabi natin ganito, only few will be saved pagka i-alintulad natin. Since na makitid yung daan na tatahakin, so mas konti yung makakapasok. So, pag binuksan natin dito sa Matthew 7:13 and 14, mababasa natin, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who going by it. Kasi mas madali na dumaan doon sa mas maluwag. So, na-experience naman natin yan kung sa mga eskwelahan natin. Usually, hindi tayo dumadaan sa mga maliliit na gate. Sa Holy Angel dati, dyan ako nag-aaral, may mas maliit na gate at mas malaking gate, no? So, pagka masyadong maraming labasan ng oras, dumadaan kami dun sa malaking gate para mas mabilis ka makausad. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it. So, kaya makikita natin sa panahon natin ngayon, sinasabi ng Diyos, napaka-konti ng mga maliligtas. Kasi maliit lang yung pathway na dadaanan. Magpatuloy po tayo. So, it has been this way since the beginning. So, noon una pa, only a minority obeys God. So, palaging konti lang yung sumasampalataya sa Diyos. So, ang dami natin makikita ng example nung panahon ni Adan, no? Meron silang anak na si Abel at Cain, no? So, Adam's time, and only Abel was faithful. So, si Abel lang faithful na sinasabi sa anak niya. So, titingnan natin yung kwento niya dito sa Hebrews 11:4. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa Cain. So, mas dakila yung handog ni Abel kaysa kay Cain. So, sa pamamagitan nito, siya pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap
sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So, panahon ni Adan, although ilan lang sila nun, no? So, si Abel yung sinasabing matuwid. So, yung naging anak ni Adam, after nung mamatay si Abel, so nagkaroon pa ng anak si Adan, alam natin yan. So, si Seth lang was the one faithful sinasabi rito. So, marami siya nagyela. Sa Genesis 4:25, sabi niya, muling nakilala ni Adam ang kanyang asawa at siya ay nanganak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat kanyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sabi niya. Sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon, ang mga ito ay nagsimula tumawag sa pangalan ng Diyos. So minority pa rin. Sa dami ng naging anak ni Adan, no? Yung lahi ni Seth lang ang naging matuwid. So children of men, Cain and other children of Adam, tapos children of God, descendants of Seth. So doon nanggaling yung mga matuwid sa descendants ni Seth. Okay. So patuloy tayo during Noah's time, no? Only Noah and his family, yun yung naligtas. So minority pa rin. Minority lang. Sa Genesis 6:5, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama, sabi. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. So si Noe, ang nakita, lumalakad na may kayusan. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan, sabi niya. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumalakad nakasama ng Diyos, sabi niya. So sa Peter 3:20, na noon ay mangsuwail na ang Diyos ay matsagam nakintay noong mga araw ni Noe habang ginagawang daong na noon ay kakaunti sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. So 8 yan kasi 3 yung anak nila nakapag-asawa at saka yung 2 mag-asawa. Kaya 8 lang sila. So makikita natin sa panahon na yun na pinagtatawanan nga si Noe na siya'y gumagawa ng daong sa ibabaw ng bundok. So minority pa rin yung nag-obey sa ating Diyos. So minority. So from Adam, pababa kay Noe, so minority pa rin. Yung Sodom and Gomorrah, ganun din, Lot and 2 daughters. So namatay yung asawa ni Lot dahil tumingin siya sa nasusunog na bayan. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, huwag kayong titingin, sabi niya. So huwag na natin basahin ito. Pero maganda basahin natin. Sorry. So Genesis 18:23 sabi niya, lumapit si Abraham na nagsasabi, ang mga banal ba ay iyong nilipuling kasama ng masama? Sabi niya. Halimbawa, may 50 banal, 50 na banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang lugar na yon alang-alang sa 50 banal na nasa loob noon? Sabi niya. Malayang gagawa ka ng ganito na ang banal ay yung patayin kasama ng masama. Sabi sa kanya na, ano pat ang banal ay makatulad sa masama. Malayang mangyari yan, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? At sinabi ng Panginoon, kung makatagpo ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong lugar na yon alang-alang dun sa 50.
Sumagot si Arba, nagsabi, "Mahas akong magsalita sa Panginoon akong alabok at abo lamang," sabi niya. Dito sa 28, kung sakaling makagkulang ng 5, sabi sabihin 45 na lang, sa 50 banal, lilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa 5 kulang? So lilipulin mo ba, sabi niya, dahil 45 na lang yung makikita ng matuwid. At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makakatagpo ako roon ng 45. So hindi ko papatayin niya kung may 45. So nagkaroon ng tawaran. At siya muli nagsalita sa kanya at nagsabi, halimbawa may matagpuang 40. So 40 na lang. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. At pagkatapos sinabi niya, huwag sanang magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita. Kung sakaling may matagpuan doong 30, so 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakatagpo ako roon ng 30. So, hindi niya lilipulin ng Sodom at Gomorrah kung may 30 na makakita na matuwid. At kanyang sinabi, ako'y mahahas magsalita sa Panginoon kung sakaling may matagpuan doong 20, so 20 na lang. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. So, nabawasan na ng nabawasan. Pagkatapos ay sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at magsalita na lamang akong minsan kung sakaling may matagpuan doong 10. At sabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. 3 lang yung naligta. Actually, 4 yung nakikitang matuwid. Since lumingon yung asawa ni Lot, so naging 3. So less than 10. Kaya nilipol ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. So minority na naman yung naligtas. So, ito, Israel the wilderness, only 2 of the 12 spies. Di ba nung panahon na wandering on the wilderness yung mga Israelites, so alam natin 40 years silang nagpaikot-ikot. Bago nila sakupin ng Canaan, so nagpadala ng 12 spies. So yung mga leaders, each tribes, yung 12 tribes. So pinadala nila rin para mag-spy doon sa lugar. Makikita natin yung kwento nito. The people believe in the 10 spies who lied. So yung 10 spies na nagpunta, nagsinungaling sila. Ang sinabi nila is, mahirap lipulin yung tao doon. Sabi niya, malalaki sila, para lang tayong tipaklong, sabi niya. Dito sa Numbers 14:4, sabi niya, cite natin sa 1, kaya't ang buong kapulungan ay sumigaw ng malakas at ang taong bayan ay umiyak ng gabing iyon. At nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moises at Aaron. Sinabi sa kanila ng buong sambahayan, namatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto o kaya namatay na sana tayo sa ilalim na ito. Kasi nung malaman nga nila na napakalakas ng mga naninirahan sa Promised Land, bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito? Sabi niya, upang tayo bumagsak sa tabak. Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? So, ninanasa nila na bumalik na lamang ng Ehipto. At least, kahit slave sila doon, so hindi sila mapapaslang. At sila ay hindi magkakaproblema sa kanilang daily needs kung sila ay alipin sa Ehipto. Kaya sinabi nila sa isa't isa, maglagay tayo ng isang pinuno at tayo magbalik sa Ehipto. Tuloy natin. Only Joshua and Caleb told the truth. Doon sa 12 tribes, so si Joshua and Caleb, sila rin nagsabi ng totoo. Sabi niya. Ngunit pinatahimik ni Caleb ang bayan, so habang nagkaroon ng usapin, ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating akyatin agad at sakupin sapagkat kayang-kaya natin lupigin iyon, sabi niya. Si Josue na anak ni Nun, at si Caleb na anak ni Jepone, na mga kasama namang nagsisiyasat ng lihim sa lupain, ay pununit ang kanilang mga damit at sinabi nila sa buong kapulungan na mga anak ni Israel, ang lupain naming pinuntahan upang lihim na siyasatin
ay siyang napakagandang lupa. So magandang lupa sa ating sinasabi nito. So magandang manirahan doon. Kumbaga, kung kalulugdan tayo ng Panginoon, dadalhin nga niya tayo sa lupain iyon. Ibig sabihin, makikita natin yung pananampalataya nila. No? At ibibigay niya sa atin ang isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao ng lupain iyon, sapagkat sila ay parang lamang tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila, at ang Panginoon kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Sabi ni Joshua at ni Caleb. Joshua at Caleb. Subalit pinagbantaan sila ng buong sambayan na babotuhin sila ng mga bato at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa toldang tipanan sa lahat ng mga anak ni Israel. So natatakot sa mga yung bansang Israel na makidigma dun sa mga nakatira dun sa Canaan. Na alam naman nila na ito'y pinangako sa kanila ng Diyos, pero wala silang pananampalataya. So anong nangyari? Yung mga 10 na hindi na walang pananalig at nagkaroon ng wrong reports about dun sa Canaan, sila yung pinapusahan ng Diyos. Dun sa 27, sabi niya, hanggang kailan magrereklamo laban sa akin ang masamang kalungan na ito. So laging nagrereklamo ng Israel sa ating Panginoon. Aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel na kanilang sinabi laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Kung ano ang sinasabi ninyo sa aking pandinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo, sabi niya. So kumbaga, kung ano yung nire-request nila, yun ang gagawin ko sa inyo, sabi niya. Ang inyong mga bangkay ay mabubuwal sa ilalim na ito, at ang lahat ng nabilang sa inyo ay ayon sa inyong kabuuang bilang, mula sa 20 taong gulang pataas na nagreklamo laban sa akin, ay hindi papasok sa lupaing aking ipinangako na papatiran ko sa inyo. Maliban kay Caleb, na anak ni Jepone, at kay Joshua, na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata, na yung mga 20 pababa, na inyong sinasabi magiging mga biktima, ay aking papapasukin, sabi niya. At nila makikilalang lupain na inyong itinakwil. So makakarating sila dun sa promised land. Ngunit tungkol sa inyo, ang inyong mga bangkay, yung sa 10 yan, ay mabubuwal sa ilang na ito, at ang inyong mga anak ay magiging palaboy sa ilang na 40 taon at magdurusa dahil sa kawalan ninyo ng pananampalataya hanggang sa huli ay sa inyong mga bangkay ay umandusay sa ilang. So minority na naman po yung naligtas sa panahon na yun. So yung slavery in Babylon, so skip na natin to para mas maiksi tayo. So Christians during Christ's time, sabi niya, a remnant of the remnant. So nababawasan. So puro minority, no? Only a few believe in Christ despite all the miracles He did. So daming milagro na ginawa ng Panginoon. Nakita ng buong bayan yun. Pero despite that, konti pa rin yung mga naniwala sa Kanya. Doon sa Day of Pentecost, no? 120 lang yung naniwala sa Kanya. So doon sa Acts 1:12-15, basahin natin. Pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem, buwan sa tinawag ng Bundok ng mga Olibo, malapit sa Jerusalem, na isang araw ng Sabat, lakarin. Nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid, sa itaas, na doon ay nakatira sina Pedro, Juan, Santiago at Andres, Felipe at Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago, na anak ni Alfeo, Simon, na makabayan, at si Judas, na anak ni Santiago, mga apostles to. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. At ng mga araw na ito, tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi,
at nagkakatipon at maraming tao ay may 120. So 120 lang. So yung during Paul's time, kikita natin. Kanya pala miminom ko alardi. Kahit kaya miminom ya. Sa 1 Corinthians 1:26 sabi niya, sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino, ayon sa pamantayan ng tao, sabi niya. Sa pamantayan ng tao, konti lang yung matatalino. Yun sa standard, no? Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang sinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang bawat bagay na kahangalan sa sanglibutan upang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanglibutan upang kanyang hiyain ang malalakas, sabi niya. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at inahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay, sabi niya, ang mga bagay na mahalaga upang walang sinuman ang magmalaki sa harapan ng Diyos. So pinili pa rin ito. Konti pa rin, no? According to sa common people, during Paul's time, pinili ng Diyos ang mga mabababa. So only minority. Sabi niya, the church of the Lord is distinct, sabi niya, and different from other churches. It has a doctrine that does not change. So, makikita natin mga doktrina ngayon, nag-e-evolve sa mga denominations. Nag-start yan sa mga born again, no? Mga masasaya sila mga paglilingkod. Meron na din sa mga Catholic. Meron na rin din silang, hindi naman concerned na sinlaki ng mga born again, pero nagkakaroon na sila ng ganung idea. Tapos si Soriano, nagkaroon din sila ng mga ganyan concert. INC, meron na rin sila. So, nakikiayon sila kung ano yung makakapag-invite ng mga members. So, ang sinasabi dito, yung Iglesia ng Panginoon has a doctrine that does not change. So, hindi nababago yan. Kung ano yung noon, gayon pa rin hanggang ngayon. Dito sa 1 Peter 1:23, sayin natin, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhig na sisira, sabi niya, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. So hindi nababago. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo, sabi. So hindi nagbabago. So pag tinignan natin yung mga denominational doctrine, nagbabago yan once in a while. Kung may kailangan silang baguhin, hindi nabago. Ang alam ko sa mga Catholic, maraming binago yung Pope ngayon eh. Marami siyang binago na alam ko kahit sa creation, meron siyang sinasabi. So we cannot expect the Lord's Church to be as numerous as the denominations. Only a minority obeys God. Lagi minority. So tingnan po tayo, ang kukunti lang natin. Tapos wala pa yung iba. So some brethren like to be like the denominations. So yung ibang kapatid natin gusto nang maging kagaya ng mga denominations. Para dumami sila. Eto sa kwento ni
nung matanda na si Samuel, no? Nung malapit na siya mag-retire as a judge and a prophet. Siya yung last judge, saka yung pinakaunang propeta. At kaya sinabi sa kanya, ikaw ay matanda na. Matanda na si Samuel dito. Ito yung panahon na nakarating na sila sa Kanaan. So wala silang hari dahil ang gusto ng Diyos. Wala silang physical na hari sa lupa. Ang Diyos ang hari nila. So ang design nila is through prophets, kung yung salita ng Diyos, at susundin ng mga tao. Pero ang sabi nila, at kanilang sinabi sa kanya, ikaw ay matanda na. At ang iyong mga anak ay hindi sumunod sa inyong mga daan. Meron siyang 2 anak. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero hindi sila sumunod sa Diyos. Nasali sila sa mga corruption. Bilang ka ngayon para sa amin ng isang hari upang mamahala sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. So gusto nga nila maging katulad din sila ng mga ibang bansa. Ngunit tumangging makinig ang bayan sa tinig ni Samuel at kanilang sinabi, hindi, sabi niya, kundi magkaroon kami ng hari upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa at upang mamahala sa amin ang aming hari at lumabas sa unahan namin at lumaban sa ating mga digmaan. Gusto nila ng physical king para meron silang inisip nila, meron silang security, no? May maglilid sa kanilang mga digmaan. Balikan natin yun. So, ang alam po natin dito, si Saul, yung naging hari nila. Si Saul yung pinakaunang hari nung nasa Kanaan na sila. So, sila yung pinagbigyan sila ng Diyos. Sabi naman doon sa versicle nakita natin, kung ano yung gusto nyo, bibigay ko, sabi niya. Di ba sinasabi nila, tayo ba'y mamamatay dito? Sabi ng mga 10, sinunod ng Panginoon. Okay, American Christian Missionary Society, ito yung mga division occurred in 1906. Yung Church of Christ, nagkaroon ng Christian Church. So, nagkaroon ng mga instrumental music, yung mga school, etc. Bible school. 1950-1960, church-supported benevolent organizations, colleges, social gospel. Tapos, ito yung Otis Gatewood ng after ng World War II. Ito yung mga tumulong sila sa mga Germans in terms of financial. So, bago sila naging Kristiyano. So, tumulong muna sila. Sabi nila, kung gutom yan, paano makikinig yan? So, tumulong sila financially, pagkain, etc. And then, naging Kristiyano sila. After nung okay na yung Germany, nagkaroon na ng mga job, mga trabaho. Nawala sila. Kasi kaya na nilang mabuhay sa sarili nila. So, hindi na nila kailangan yung salita ng Diyos. So, makikita natin dito, yung kailangan nilang during that time is physical need. Hindi nila talaga nakikita yung spiritual need. So, wala rin yan. Walang nangyari. So, God is interested in hearts who really have faith in Him rather than the numbers. So, kumbaga sa quality yung hinahanap ng Diyos, hindi number. So, kung marami kang ang produkto, yung 90% of quality, so hindi mo kailangan yan. Yung 10% lang ang pwede mong kunin, ibenta, di ba? So, ganun din dito sa pananampalataya. Ang hinahanap ng Diyos, interested in heart, sabi niya, who really have faith. So, yun lang hinahanap ng Diyos. Rather than number. So, huwag tayong malungkot kung kakaunti lang tayo. So, talagang minority lang yung matitira. God desires all men to be saved. Sabi niya, but He knows that this will not happen. So, hindi mangyayari. Alam ng Panginoon. Siyempre, ang gusto ng Diyos, by design, lahat maligtas eh. Pero hindi mangyayari.
So, ang hinahanap niya yung may tunay na pananampalataya, tunay na espiritu. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom at hindi pa bibigyan ng Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa Kanya araw at gabi. Kanya bang matitiis sila? Sinabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa sa inyo. Makakatagpo kaya ng pananampalataya sa lupa ang ating Panginoon. Only minority. So, ang kukunti lang natin, tapos matitrim down pa tayo sa huling araw. So, ensure natin na hindi tayo isa dun sa matitrim down. So, alam po natin yan. Ang sinabi ng Diyos sa simula, minority lang talaga yung matitira. So, mula sa pagbasa natin dun sa panahon ni Adam, kay Noe, sa panahon sa mga Israelites, nung papunta sila sa Canaan, panahon ng mga Kristiyano, laging minority yung natitira. So, sinasabi ng Diyos, makakatagpo kaya ang Diyos ng pananampalataya sa lupa pagbalik niya. So, yun po yung isipin natin, no? Kung isa tayo dun sa matatagpuan ng Panginoon, nananampalataya sa pagbalik niya. So, yun po yung pagsikapan natin. Dahil konti lang talaga yung matitira. So, konti lang yung mga remnants. So, 40 minutes. Actually, wala na pong conclusion yan. Doon na po nagtatapos yung Bible study natin. So, in summary, walang conclusion. In summary, makikita natin na makitid lang talaga yung daan patungo sa ating Panginoon, patungo sa langit. Puro minority. Minority lang yung matitira. Tapos magkakaroon pa ng remnants of the remnant. So matitrim down pa yan hanggang sa panahon natin. Makikita natin lahat ng mga sumasamba sa Kanya sa every Sunday. Pero walang guarantee na lahat ng sumasamba every Sunday ay maliligtas. So, only remnants lang talaga. Minority. Paano pa kaya yung mga hindi sumasamba? Paano kaya yung mga on and off? Yung mga laging sumasamba nga is hindi pa sigurado. Paano pa kaya yung mga on and off na mga Kristiyano? So, maraming salamat po mga kapatid.